Ngayon po mga kaprobinsya, yung mga inahin natin dito na dalawa, pakawalan na natin. Kasi yung mga season niya medyo malalaki na. At nakasurvive na yan sa lamig. Pakawalan natin yung inahin nila para makasahan naman sa ating tandang dito. Yan po. Ito yung mga inahin natin na survival sa sakit. Kawalan na natin. At malalaki yung mga sisiw niya. 10 yung sisiw natin. Sana maraming babae. May isa pa dito sa kabila. Dito po siyam. Siyam yung kanyang sisiw. So, pinakamatagal na yung 10 araw. Tapos may dalawa pa tayong inahin na nasa loob ng kulungan. Hindi pa natin pwede mapakawalan kasi malilito yung mga sisiw nila. Ito po. At may isa dito. May kasama tong sisiw ng Bengala. Maliliit pa. Sa sunod na linggo na natin yan pakawalan. Yung mga inahan natin dito, sila po yung pinakamatibay. Kasi yung mga kasamahan nila namatay po. Namatay sa sakit. 4 sila dito ngayon. At may mga sisiw na. At may isa pa tayo naglimlim doon. Sana mapisa po yung itlog niya. Para mandagdagan naman yung mga sisiw natin dito at makapagparami naman tayo. May 3 tayong sisiw ng Bengala, oh, medyo malaki na. Ito rin yung nagtira. Kasi marami sana to. Pero yung mga kasama nila nagkasakit. Yung sakit nila nasa paa, parang tibak. Pero may 3 na nakasurvive. Tapos may mga bagong sisiw naman tayo na andun sa kabilang kulungan. At yung mga Bengala natin, siguro may nag-itlog naman sa kanila. Pero hindi pa namin alam kung saan ang itlog. Yung sisiw na ating manok dyan mga kaprobinsya sa ngayon, nasa mga 30 plus heads. Yun po ating sisiw. Pag mabuhay sila lahat, balak po natin na lahat ng babae sa mga sisiw natin ngayon, yun po ang gawin natin inahin. Tapos yung mga lalaki, katawi lang natin. Pag pagkawalan na natin yung mga sisiw nila, lagyan natin ng ligban, lagyan natin ng palatandaan para hindi na tayo magdagdag ng mga inahin. Hindi katulad dati na puro lalaki lang yung kinatay namin, hindi kami nagkatay ng babae. So yung mga babae lang sa ating mga sisiw sa ngayon, yun lang po ang ating gawing inahin kung sakaling mabuhay sila. At medyo marami na yan, kahit nasa 20 heads lang yung babae, at yun po ang gawin natin inahin. Napakarami na yan. At yung mga biik natin dito mga kaprobinsya, oh, yan, gutom na biik. Yan po ang ating mga biik na bagong walay. Kainin natin yung ating mga biik. Yung maliit, oh, kahit maliit, hindi napatalo sa kainan. Malakas kumain yung maliit mga kaprobinsya. Kahit maliit siya, makakain naman siya ng maayos.
Sa ngayon po, dry feeding muna natin yung ibigay sa Kayla. Pero next week, good feeding na po yung ipakain natin. May mga nagsabi po, may mga nag-comment na yung mali natin liik, hiwalay natin, tapos gawin natin quick. Katulad dito sa amin mga kaprobinsya, mahirap po kasi busy po tayo. Pag hiwalay natin siya, tapos wala kami mapaglagyan na sa kanya. Mahirap pa gawin natin siyang pet, tapos hindi natin malagaan ng maayos. Hindi pwede. Okay lang sana pag wala tayong ibang trabaho. Ayun isa hindi kanya na. Mamalit yung inahin natin. Sana po maglandi siya ulit mga kaprobinsya. Ito po yung hybrid natin na baboy mga kaprobinsya. At ito yung hinihintay natin palagi na mga anak. At good news po kasi nanganak ko siya. Ngayon, may 7 siyang biik. 10 sana pero parang lata na yung 3. Pero good news kasi kahit unang anak pa lang niya, nagkaroon na siya ng 10 sanang biik kung nabuhay lang lahat. Pero ngayon yung nabuhay, 7 lang. Pero napakasaya natin kasi ako po mismo yung nag-iay sa kanya. Tapos yung similya na sinumpit natin sa kanya, binili pa natin dun sa Bacolod na inakala natin na hindi na mabuntis kasi napakalayo yung biyahe, mga ilang oras pa. Tapos wala tayong kalam-alam kung paano mag-iay ng baboy. Manood lang tayo ng tutorial sa YouTube at ito yung resulta ngayon. May 7 biik siya. Yan po ang kanyang mga anak. Oh. Iba lang mga kaprobinsya. Compare sa ating mga native na biik dyan.
Iba-iba lang yung katawan nila mga malalaki, tapos parang walang balahibo. Manang-mana sa kailang nanay dati. Hindi ko alam kung ilan dito yung lalaki. 3, 4, 5. Parang 5 yung lalaki. Ito. Sus, napakaraming lalaki mga kaprobinsya. 2 lang yung babae. Hanapan natin ito ng paraan para hindi sila ginawin ng husto. Kasi yung kulungan natin dito mukhang may na-stack na tubig. Ay, lupa ba? Kapagkasaya po natin ngayon kasi yung hinihintay natin, hindi po tayo nabigo. Pero nagpatriling siya ng gusto mga kaprobinsya. Matagal siya nanganak. Lagpas siya sa 114 days bago nanganak yung ating hybrid na baboy. Ito po, maganda sana pag babae yan. 2 lang yung babae sa ating mga biik dito. Gusto sana natin yung marami para makapagpili tayo ng maayos. Pag 2 lang hindi mapilian natin. Iba-iba lang yung katawan nila mga kaprobinsya compare sa ating baboy dito. At obserbahan po natin to. Sabi po sa ating pinagbilhan ng similya, maghintay po tayo ng 1 to 2 weeks at makita natin yung genetics ng German Petrel. Kasi German Petrel po yung genetics na isinumpit natin sa ating dumalagang baboy. At sa ngayon, kitang-kita na namin yung kaibahan. Hindi naman pure native yung mga baboy na ilagaan natin dito, pero ibang-iba na sila. Makikita namin sa kanilang balat, sa kanilang mga balahibo, na manipis yung kanilang mga balahibo. At sa ngayon, isa na lang yung baboy natin dito na hindi pa nanganak. Pero sa sunod na araw, asahan po namin na manganak yun. Ilagyan namin ng trapal yung dingding sa ating mga kulungan dito para hindi masyadong ginawin yung ating mga baboy. Tapos yung ginamit natin na trapal, mga recycle lang. Yan po ang mga takip sa ating kuprahan doon sa ayungan at pinabangan natin dito sa ating kulungan. Para lang yan. Tanggalin lang natin yan pag malaki na yung mga biik natin. Kaprobinsya, nabuksan na natin yung kulungan natin at nasikatan na ng araw yung ating mga biik dito at naglalaro sila. Yan. Sana tuloy-tuloy yung paglaki sa ating mga biik dito. Iniiwasan ko namin sa ngayon na mabasa yung ating mga biik. Pag may ulan or mamayang gabi, ibalik namin yung kailang sakit. Ibaba namin yan. Dito po, yung isa ohing walay lang. Napakasaya po natin ang mga kaprobinsya kasi success po tayo sa pag-iay natin sa ating hybrid na baboy. Ibigay natin sa kanya 50,000 40,000 kasi dalawa po sila. At ngayon may 7 biik na tayo. At ngayon po malalaman na natin kung gaano kabilis lumaki yung ating mga baboy na hybrid.
Kasi halos po magkasabay yung mga baboy natin dito ng mga anak. Isang araw lang yung pagitan sa isa natin yung baboy dito. At yung isa dito mga kaprobinsya, sa tingin ko po dito, malayo na yung 3 araw or 2. Mahanak na siya. Kasi namaga na yung ari niya. Pero hindi pa namin siya nakitaan ng mga galaw na siya ay naglibor or mga sinyalis. Pero mamula na yung ari at saka namaga na. Kapatid din siya sa ating isang baboy. Siya yung kapatid. Ilan kaya yung biik niya? Kung ilan yung ibigay niya sa atin, okay lang tayo dyan. Dik! Dik! Ilan yung biik mo, Dik? 10, Dik? Dik! Good luck, Dik ha? Good luck. At yung 8 dito, 8. Yung kanyang anak. Iba lang yung mga balat sa ating mga biik dito compared sa ating hybrid. Yung hybrid natin, maninipis yung mga balahibo nila. Parang napakanipis din ng kanilang balat. Manang-mana sa nanay nila dati. So, yung mga biik natin ngayon, yung 7 na anak sa ating hybrid, walang nagmana na kulay sa kanilang tatay. Puro puti lang. Sana yung isa natin dyan, may magmana na kabang. Kabang yung tatay nila. Yung German Petrin, kabang yung kulay. Dito po, 4 yung lalaki, 4 yung babae. Ito po, subukan natin. Baka may ibang kulay na lumabas. Yung kulay nating dito, may dot na itim. Pangalan natin kung ilan yung anak sa ating baboy dito. Pero sa ngayon, ulitin ko po, may 27 heads tayo. At yung share ng barako dito, binayaran ko na. Tapos yung andon, binili po natin yung similya. So hindi na mabawasan yung biik natin. Basta mabuhay na sila lahat. Sana po, swertihin tayo. This coming, December. Swertihin tayo sa presyo. Kasi balak po natin na hindi lang natin ibenta yung mga biik natin dito. Alagaan lang natin sila lahat. Ipatining natin. Pwede tayo magbinta ng baka pag mabuhusan tayo ng pambili ng feeds. Kasi kailangan natin dito ng malaking puhunan. Yan po ating mga hybrid na biik. Yung balat mga kaprobinsya. Mahaba yung mga katawan nila. Tapos naninipis yung balahibo. Sus, napakaraming didi dyan. Nakagawan pa kayo. Dito ka, oh. Maldito. Maldito. Maraming didi yung nanay ninyo. Kasi 7 lang kayo. Tig-2 kayo bawat isa, ha? Huwag kayo mag-away. Ito, oh, napakagandang gawing barako mga kaprobinsya. Wala sila mga buntot, sinutulan namin. Yung nilagay natin na paruwing mga kaprobinsya, napaka-effective. Hindi na kailangan bantayan. Dati po, pinantayan pa natin. At malayo sa disgrasya. Hindi katulad pag walang paruwing pin, delikado baka maapakan. Delikado baka madaganan yung mga biik nila. Kaya nag-invest talaga tayo dito ng mga paruwing pin. Ito yung pinakamalaki sa kanila. Gamit kaya yung gamungkan. Butakal. Yung isa din, oh. Napakaganda ng kanilang mga katawan. First time pa natin na mag-alaga ng hybrid. At galing po sa malalaking farm yung similya na iniay natin. Sus.
Nani kayo kape kahapon ba? Gutom na rin yung isa nating baboy. Oh. Gutom na rin yung ating mga bacon. Ibang-iba lang yung kanilang mga balahibo dito mga kapabidya. Hindi katulad sa ating mga hybrid. Pero gwapo din. Magandang klase din. Kahit yung butakal or barako na ginamit natin dito lang sa aming bahay. Pero hindi naman tayo binigyan. Hindi sila mag-iyakan pag magpadidi yung nanay. Kasi 8 lang sila. At 14 yung didi sa ating inahing baboy. Relax na relax yung mga bit. Pero pag marami pa yan, mag-iyakan yan kasi mag-agawan sila sa didi. May dalawa pa dito na tig-dalawa yung kanila, didi. Oh. Napakasaya po sa ating pakiramdam ngayon mga kapatid. Sa totoo lang, napakasaya po natin. Busog na? Busog na ka? Pinalabas naman natin yung ating mga kalapate para sunod na araw magpalipad naman tayo. Pero dyan lang sa malapit. Din sa baryo lang. I-trade muna natin sila sa malapitan. Hindi natin biglain. Pero hindi na natin isama yung nakauwi. Yung nabaka natin dito, napakabait po ni Marimar mga kaprobinsya. Hindi siya nagbago. Hindi katulad ni Pac Bones na makulit, nanuwag, nanipa. Magkapatid po si Marimar at si Pac Bones sa nanay. Si Marimar kahit sakyan pa natin, okay lang siya pag sakyan. Pakbos yung nagalit, oh. Sinakyan din si Marimar, pero si Pakbos yung nanuwag. Ganito po, kabait si Marimar. Kaya, isa to sa mga dahilan kung bakit natin siya nilagaan ito. Gawin natin siya inahin. Anak po siya ni Pugi. Tapos pag maglandi siya, siguro si Limer na yung makakasal kaya. I-upgrade natin. Dito po si Doldol, mukhang kailangan ng butasan ulit yung kanyang ilong. Si pare yung patusokon natin. Patusok natin yan kay pare. Basta native lang mga kaprobinsya, katulad ni Pac Bones. Mamagal lumaki. Napakatanda niya compare kay Limer. Pero pag ibinta natin silang dalawa, wala nga sa kalahati yung presyo ni Pac Bones. Hindi siya tumalon. Hinayaan lang niya tayo na sumakay sa kanila. Thank you Marimar. Doldol mga kaprobinsya, oh. Mas matangkad pa siya kay Kungko. Pero nipis yung katawan niya. Si Kungkong makapal. Napakagwapo tingnan ni Kungko. Matagal na ito hindi nakalabas kasi wala siyang tali.
Pinireso lang siya namin dito. Pag may tali siya, ngat-ngatin niya. At hindi pa namin siya nalagyan ng busal. Pag may tali siya mga kaprobinsya, bala ko po na ilipat siya doon sa kabilang kulungan. Ito yung dumalaga natin na inakala natin na siya ay buntis. Kasi pinakasahan natin siya ni Pugi. Tapos nagkasakit siya. Parang nakunan siguro siya. Hindi namin alam. Kasi naglandi siya ulit. Nung naglandi siya ulit, sinubukan namin na pakasahan siya kay Pugi. Pero si Pugi ayaw nang kumasta. So yung pinakasahan natin sa kanya si Bitas. Napaka-agresibo ni Bitas. Kaya expected sana namin siya na manganak ngayong December. Pero mukhang bigo kami. Na-prank lang kami sa kanya. Ganoon naman talaga yung pag-alaga natin ng hayop mga kaprobinsya. Minsan may swerte tayo. Minsan naman wala. Hindi lahat na panahon ay pabor sa atin. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh. Bihon. May natira pang adobong pabo. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Hanggang. Hindi ba bra. Matulog ko, nili matulog kay Liboy. Terus yang dua aku kurang. Balik duitnya. Paborito kay Dudok ay way kalabasa mo na yung kinit mata mo kaon. Ito sa baka dito. Ah, Balik ito. siligi ka nang sikat ito nagkapuyo sa buntod ba kasi manang gasod ang kalabasa. Magpangita naman sa kalabasa naman. Wala na kagalaga sa ni tamo. Sa mga paborito tarosa lang ito si Paula. Tergahir lah, guys. Ahal ko bro. Tahun? Takasih bisa ya kok nang. Masamanya sila niya daw. Yang Sampai waktu suhin. naman ko bro. Ini saya ayo ah. Kan sino. Tunggu. Ako na. Kada singap dinaro. Enggak sadar mana ini murah. Matulog. Yun sa tulog ko. Yun sa dinaro. Babaga ito raw sa paglinga. Kada ba yung pa? Matay. Ampay mag-ilit. Adong Mario. Wasan ko tabot sila rin eh. Ayun ba? Natangsa ka ng binula. Batang mo.
Ate ko yun ito. Kayo bakit na? Tatakpan niya na lugar. Tsako. Nabuputol? Bukong sila kaya ulit matakan. Yung tawag di aplikasyon itong ano yun? Ang bulod man? Ampay, wala ka mo yung higda ko. Kalabasa pa na. Oo. Hindi ka ampay. Ampay, hindi mo kang nga. Di ba ata yun? Di ba? Di ko daw. Ano? Kusot na mag-ihang kabo. Kasi doon ang kalabasang kaon. Kaya. Napalala dito. Tulad na gurot. Gurot. Nakilagay ng tabo. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi yung pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasumamatsa na palagi nanonood, sa mga palagi ng comments, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Yabyob Family from Olongapo City. Related happy birthday kay Jeremy Misula Relin. Birthday niya September 29. Greetings from Daddy Jojo, Mami Helen at Kuya Joseph. Shoutout kay Pedrito Incornal. Shoutout kay Sir Norman Pulikit. Belated happy birthday kay Merna Santiago. Greetings from Sotero Santiago. From Brooklyn Heights Subdivision, Giginto, Bulacan. Shoutout kay Jubincio Andaya. Greetings from Bergie Andaya. Shoutout Lipat on Vlog from Riyadh PSA. Shoutout kay Lino San Pablo. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.